Some lawmakers criticized the lower proposed budget for the health and agriculture sectors for next year. They called the proposed spending plan anti-poor and anti-people. May live report si Isaiah Mirafuentes mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, gaano daw kalaki ang nakaltas dito sa mga sectors na ito? May susunod na linggo inaasahang tatalakay na nga dito sa House of Representatives ang budget para sa taong 2027. Kung pagbabasihan yung NEP yung proposed national budget, aabot ito sa mahigit 7.2 trillion pesos. Subalit mula sa 460 billion pesos na pondo para sa kalusugan ngayong 2026, base sa National Expenditures Program for 2027, halos 363 billion na lang ang ilalaan ng pondo ng pamahalaan dito para sa susunod na taon. Kung titingnan, bumaba ang ilalaan ng pondo para sa kalusugan ng halos 100 billion pesos. Maging ang pondo para sa agrikultura ay bumaba rin ng halos 12%. Base kasi sa 2026 budget, 314 billion pesos ang inilaan na pondo para dito. Subalit para naman sa requested budget for 2027, bumaba ito sa halos 277 billion pesos na lang. Ibig sabihin, aabot sa mahigit 36 billion ang nabawas sa pondo. Ang ganitong pagbaba sa pondo ay pinuna ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores. Para sa mambabatas, katakataka ang malaking pagbawas sa pondo ng kalusugan at agrikultura. May nauna nang naiulat na kabilang nga sa proposed budget for 2027 itong 100 billion pesos na ilalaan naman para sa mga flood control projects. May. Isaiah, base sa NEP, anong sektor daw ang may pinakamataas na pondo? May kung pagbabasihan nga natin itong proposed national budget na isinubmit ng Department of Budget and Management dito sa House of Representatives, nangungunang may pinakamataas na pondo yung Department of Education. Ang allotted budget dyan ay more than 970 billion pesos. Susundan dyan yan ng DPWH na may 664 billion pesos. Kasama na nga dyan yung mahigit sa 100 billion pesos na ilalaan para nga sa mga flood control projects. Katunayan din ang sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor ito at anti-people dahil balik daw sa dating gawi ang mababa ang budget sa social services. Ano naman ang sinabi ng iba pang mga mambabatas dyan? May kanina, bago ko katatapos ko lang rin makausap, especially nga si Representative Jonathan Kit Flores, na isa sa mga House Prosecutor pero nakapagtataka ito dahil nga kabilang sa mga ipinangako ni Pangulong Marcos noong eleksyon ay yung pagpapalakas ng agrikultura. Matatandaan nga natin dyan yung 20 pesos na bigas at yung farm-to-market roads. And even sa health sector, kabilang dyan yung zero billing policy. Pero next year, nakapagtataka na bakit kung ano pa yung mga pinangakong sektor ng Pangulo, ayun pa nga yung nabawasan ng pondo ng hindi lang basta bawas, kundi kagaya nga ng sa health sector, abot ito sa mahigit 100 billion pesos. Okay, yun nga ang tanong dyan. Nakapagtataka, yan siguro ang word of the day kasi nga, paano ba maipatutupad o yung napangako, lalo na doon sa SONA ni Pangulo regarding the agriculture sector sa health services kung mas mababa ang budget nila next year. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Former Budget Secretary Florencio Butch Abad says that contrary to what many think, debt servicing still tops the country's proposed budget for 2027. On BNC's The Spokes, Abad explains that debt interest payments alone is almost 1 trillion pesos. He is also asking for more information on the allocation for social services. The impression of many is education has taken the biggest slice of the budget. But as you well know, Barry, utang muna bago ang lahat. Siyempre. Debt servicing. Debt interest payment is actually number one at 978.7 billion. So almost 1 trillion. Almost 1 trillion and higher than Education. education. Which goes to show how much of the
budget is really, taken up by debt servicing. And if you include payment for principal amortization, the total of both interest payments and principal amortization is about 37.5% of the 7.2 trillion budget. People don't know that, but ganun kalaki yan. I think the DBM cut 5% of all social SUCs. services. Social services in general. Oo, in general. Kasi ang sabi nila, marami pang pera na galing dun sa last year. Kasi last year, and the previous years, because of the anomalies, bumagal ang releases. Okay. So maraming carry-over appropriations. So ang kailangan pang sabihin din sa atin ng DBM, ano yung carry-over appropriations? Na kaya nyo binawasan ng 5% yung social services program.